ano bang gusto niyo makamit itong 2024 kahit mainit na pong panahon at Abril na? Ano po? Pera. Pera. Opo. Ganun din po akin. Money din. Money. Okay. Tanong ko naman, kayo ba'y masayahin ba kayo o malungkutin ba kayo sa simula nitong taon na to? Masaya po. Malungkutin po. Malungkutin. Malungkutin? Pwede ko malaman ba't kayo nalulungkot? Kasi wala pong jowa. Mabihira talaga. Okay, sige. Pero ganito, naniniwala kayo, sabi ng maraming Pilipino, kaya daw isang tao ay malungkot o malungkutin ay dahil wala po silang pera. Naniniwala kayo ng dahilan kung bakit sila malungkot? Walang pera. Opo. Bakit? Wala po nang di po sapat yung mga pera na ginagastos para sa kakainin nila, ganun po. Kayo po kaya? Yun din po. Bakit naman? Walang ganun. Ano din po kasi kahit kung naman pong pera, ayos lang po naman kasi kasama naman po yung mga kaibigan o tropa. Ayun lang po. So tanong ko lamang, since nabanggit mo yung mga kasamahan mo, sa tingin nyo, ano bang gusto nyo ba sa buhay? Meron ba kayong mga kasama o gusto nyo mapag-isa? May mga kasama po. Bakit po? Mas masaya po kasi pag marami. May pagkakatiwalaan po. Kayo po Ganun din po. May kasama po. Bakit naman? Kasi po, mas masaya po. Masasaya. Oo. May katulong po. May katulong. Sa tingin nyo ba, sangayon ba kayo sa pinaplano sa balita lang, no? Kasi ang susunod na mga pasukan sa eskwelahan ay ibabalik daw sa buwan ng Hunyo hanggang Abril or June hanggang March. Okay lang ba sa inyo o mas gusto nyo itong yung talagang medyo late nang simula ng pasukan? Ano ba mas gusto nyo? Yung ano din po, may balik din po yung dati. Yung June talaga? Opo. Bakit po ya? Mas ano po kasi, yung sa mga panahon po, Sa panahon. nalilate na. Kayo po ya? Kaya nga po, ganun din po. Ganun din. Opo. Sige to, may mga mas madadali pong tanong. Madali lang po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang po sa inyo. Kayo po ba isang mabuting tao po? Opo, mabuti po. Opo, mabuti po kami. Sige, kung i-rate nyo po sarili nyo, 1, isipin hindi kayo sobrang mabuti, napakasama nyo, or 10, napakabuti talaga nyo, sobrang linis, parang kasing linis ng pader, halimbawa lang. Paano nyo po i-rate ang sarili nyo from 1 to 10? Siguro mga mga 7, 8, ganun po. 3 o 4. 3 o 4. Ganon. Oh. Mga 3 o 4 po. Ganon. O sige, tanong ko lamang. Paano tayo po masasabi ko isang tao po ay mabuti? Ano po, pagka mapagkakatiwalaan po, ganun. Depende naman po sa tao yun kung ano po yung... Ano ba sinasamtalan mo? Ha? Masasabi? Okay, basta depende. Opo, depende naman po sa tao yun. So, tanong ko lamang po mabilis. Kayo ba'y mahilig magbasa ng dictionary? Tanong lang. Hindi po. Hindi. Hindi po. Pero meron naman kayong internet sa bahay, nakapag-search naman kayo kay Google. Pag hindi nyo alam ang isang salita. Opo. Opo, opo. Bigyan ko kayo ng konting trivia o konting kalaman. Madali lang po ito, hindi po ito mahirap. Halimbawa, sabi sa dictionary, para masabi daw na isang tao ay good o mabuti, ang sabi doon, ang meaning daw ng good o mabuti ay moral, excellent o morally upright. Or sa madaling salita, sa wikang Pilipino po, ay dapat walang ginagawang masama, walang ginagawang krimen, at wala daw siyasaktan na tao kahit sanggol. Pero tingnan natin po itong mabibigay sa tanong kung talagang tutugma. Kagaya nito, kayo ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. 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 Yun nga po ang problema. Lahat po talaga tayo dito ay guilty. Kasi ang unang po matututo ng bata ay magsinungaling. At lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw kailanman ng kahit anong gamit? Kahit po ni lapis, ballpen, barya, kahit anong pang halaga yan? Opo. Opo. Imagine nyo, kunwari, matindi po yung batas na yan. At andyan na yung police station, kunwari. Baka nga doon na tayo nagtatambay na sa kulungan na. Kasi sabihin, kulong na kagad tayo kahit ba lapis lang yan. Instant na isumbong mo sa mugulo mo, isumbong ka na sa pulis. Kaya lalabas, wasak na kagad ang pangarap natin. Kung sakali ganun nangyari. Kaya daw, kaya daw isang tao daw ay nakapagnakaw ay dahil wala po yan sa presyo. Gusto nila isang bagay nang walang kahirap-hirap. Yun nga lang, lahat tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba ay nakaranas kailanman na magalit isang tao? Opo. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o lalong tumitindi po?
Lalo pong tumitindi yung galit. Sakto lang po. Sakto lang. Sakto lang. Siyempre normal naman po, pag tayo masasaktan, siyempre magagalit. Ano naman po tayong tatawa o ngingiti pag sinasaktan? Baka baliw na po yung tao na sinasabing hindi siya nasasaktan, pero deep inside, medyo iniipon niya na pala ang galit. Yun yung delikado, na kung saan, pwede pala tayo mapahamak doon. Meron kasi sinasabi na hindi na natin kailangan suntukin, barilin, saksakin, o kahit anong gawin mo sa isang tao. Magtanim ka lang daw ng galit at hindi mo kailangan magmura para gawin yon. Kasi lumalabas, pwede na pala tayong makapatay ng tao pero hindi po literal. Galing sa ating puso. Kaya minsan may nagsasabing nasasaktan sila sa salita. Hindi mo kailangan manapak ng tao. Yun nga lang. Ilataga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan pag kayo nagugulat, napapa-OM, alam niyo na po yun. Hindi po. Never pa? Ay, nasasabi ko pero hindi po hindi ko po talagang binabanggit. Okay, sige, parang ganito lang yan. Mahal nyo ba nanay nyo? Opo. Oo po. Oo. So halimbawa lang, nandito tayo sa Sampaloc Lake. So nagpapalipas kayo ng oras. Kunwari lamang, biglang napuwing ang isa sa mga mata nyo. Kunwari lamang. Magugulating kayo. Instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit mo, pangalan ng nanay mo bilang panggulat lamang. Kahit wala siyang kinalaman dito. Okay lang nabanggitin nyo ang pangalan ng nanay nyo bilang panggulat lamang dito? Kahit wala siyang kinalaman? Siguro po, Ganon. Oh, hindi po. Bakit? Parang ang pangit po. Pangit. Pangit tingnan. Oo. Pero sa'yo okay lang yun. depende na din po sa akin yun eh. Nasa akin na din po yun. Syempre, ano man po mangyari, kahit pa pangalan ng kaibigan mo, kasamahan mo, hindi magandang tingnan yun kasi pwedeng misunderstanding. Bakit mo minumuro yung kaibigan mo, kunwari, wala namang kinalaman sa pagkapuwing, parang magugalating ka. Ang tawag kasi po dyan ay blasphemy o pambabastos. Kasi, halimbawa, ang Panginoon, nilikha niya ang mundo sa mabuti, pero hindi po dapat ginagamit para pag nadapa, minura ang Panginoon. Kapag galit ka sa isang tao, minura mo ang Diyos. Wala naman siyang kinalaman doon. Ang tawag kasi doon ay blasphemy. Paano yun yung pagkawalan ng respeto. Yun nga lang, ang problema, di lang kayo ang dalawang guilty, lahat talaga tayo dito ay guilty sa lahat ng ganyan. Lilinawin ko po, hindi ko po hinusgahan. Ito ay para lang malaman kung tayo po ay isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po ay mamamatay, hindi po ito pananakot, at haharap tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba'y mga guilting tao o inosente po kayo? Guilty po. Guilty po, guilty. Kunwari lamang, darating na kunwari mamamatay kayo. Saan kayo pupunta? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Hindi po lupa. Hindi ko lang po masasabi yung ganun eh. Hindi mo masasabi. Naiintindihan ko naman. Ako din po, hindi ko po masasabi kasi nga po nang marami din nagawang kasalanan. So parang 50-50. Opo. Bigyan ko kayo na mabilis na halimbawa. Kunwari halimbawa may isang kriminal. Sabihin na natin, nagnakaw siya ng pera sa bangko. O sabihin na natin, pumatay siya ng tao. Nahuli siya ng pulis at ito po ang sasabihin ng suspect o ng kriminal sa judge. Sabihin niya, Judge, opo, guilty ako. Pero parang hindi po ako sigurado sa nagawa kong kasalanan. Basta sabi, ba't magugulat? Kasi kaya ako nagawa ito dahil nabigla lang ako. Pwede halimbawa, pag pumatay ka ng tao, sasabihin nila, dumilim yung paningin. Yung parang akala niya hindi siya yon, pero literal, siya talaga. Or yung kaya nakapagnakaw ay dahil kailangan ng pera. Pero sasabihin ng judge, kailangan ka pa rin itapon sa kulungan kasi kailangan niyang pagbayaran ang nagawa niyang kasalanan. Tama po ba? Opo. Opo. Ito po ang problema po, no? Tanong ko lang. Sabi kasi sa Biblia o salita ng Panginoon, hindi po to galing sa akin. Ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makakating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagbabagang apoy o impyerno. Ito po ang tanong ko. Sa tingin nyo kaya nag-aalala ba kayo na maaaring sa impyerno kayo pupunta, kayong dalawa? Pero hindi lang kayong dalawa, tayo pong lahat kasi tayo po ay may nagawang kasalanan sa harap ng Panginoon. Nag-aalala ba kayo dito sa sinasabi ng Biblia? Nag-aalala din po. Opo. Dapat po tayo mag-alala. Kasi hindi ko po kayo kilala. Siyempre tao kayo eh. Siyempre kahit sa anong mangyari, dapat po tayo mag-alala kasi buhay po ang pinag-uusapan natin. Di ba ang buhay po natin hiram lamang? Tama po ba? Hiram lang po. Opo, opo. Ito yung tanong ko lang sa inyo. Halimbawa, kunwari lang hindi ako manghuhula, no? Huwag kayong matakot. Halimbawa, yung buhay nyo nasa bingit ng kamatayan.
pero hingi kayo ng tulong. Di ba magtitiwala kayo kahit hindi kilalang tao pero hingi kayo ng tulong kasi alam nyong nasa peligro ang buhay nyo. Tama po ba? Hingil. Opo. Kasi yun yung ibig sabihin nun. Kasi ang buhay po natin, hiram lamang. Ito ang tanong ko lamang, kayo ba natatakot sa kamatayan? Natatakot din. Opo, natatakot din po. Minsan hindi po. Opo. Pero tanong ko lang, kung kayo bibigyan ng pagkakataong mabuhay ng mahaba, tanong lang ha, ilan pa kayang taon gusto nyo mabuhay? 100 years? 200? Ano, ilan? 100 years lang po. 100 years? Okay ka na sa'yo. Kahit ano po, ilang taon po. Basta mabuhay ng mahaba. basta po mabuhay ng mahaba. Opo. Pero tanong ko lamang, alam niyo po ba hanggang kailan kayo mabuhay? Hindi. Hindi po. Yun nga po ang problema, hindi mo kayo tinatakot. Hindi man natin alam kung anong pwede mangyari sa atin sa bawat isa. Kasi lahat po tayo may kanya-kanyang kaiksian ng buhay natin. Hindi man to pananakot. Huwag naman sana sa inyong pag-uwi, bigyan na lang kayo maaksidente, bigyan na lang kayo mapagtripan. May mga nangyari pong ganun. May mga bata dito sa Pilipinas, kaya namamatay, alam niyo kung bakit? Napagbibintangan lang sila. Halimbawa, tambay lamang. Halimbawa, hindi ko hinuhusgahan, no? Minsan may mga ganyan, tapos biglang kayo napuntirya, pero totoo, iba pa ng tao. Ang sakit nun. Kasi sabihin, iiksin na ng buhay mo, napagbintangan lamang. O kunwari lamang, kayo ba nakapunta ng Baguio City, tanong lang. Hindi pa po. Hindi pa po. Pero alam niyo yung lugar na yun, di ba? Opo. Diba, malamig Opo. doon. Alam niyo ba may isang matandang lalaki doon? Umakit lang siya sa ganyang hagdan na yan. Oo, umakit lang siya sa ganyan. Alam mo nangyari sa kanya? May mga kabataan, pero hindi kayo, huwag kayo mag-alala. May mga kabataan na pinagtripan nila yung matanda. Alam mo ginawa nila? Tinulak nila mula sa taas hanggang pababa. Patay ang matanda. At anong sinabi nila? Napagbintangan lang daw nila o napagtripan lang nila. Kalokohan yun, pabihira. Umaakit lang yung tao. O baka uuwi lang yun sa bahay tapos biglang gano'n na mangyayari. Nakakalungkot yun kasi sabihin, pwedeng mangyari rin sa atin yan. Hindi natin talaga alam yan. Pero ang punto lamang, hindi para kayo takutin. Para makita natin na napakaiksi po talaga ng buhay. Dahil sabi sa Biblia, hindi lang po kayong dalawa mamamatay. Lahat tayo ay judge ng Panginoon. Ang masakit po, pag may nagawa tayo kahit isang nagawang kasalanan, mayaman man o mahirap, lahat po tayo ay palpak sa harap ng Panginoon. Kaya lahat po tayo ay guilty. Pero syempre, meron pong solusyon. Hindi ako mag-iwan sa inyo ng walang solusyon. Narinig niyo ba yung salitang mercy? M-E-R-C-Y? Hindi pa? Opo. Alam mo na yan? Anong saya sa Tagalog nun? Ano po parang... Ano yun? Mercy? Oh. Sige, try nyo. Parang may po ng ano, ng... Based sa ano, tanong lang, no? Ikaw, any idea? Hindi na po, sinasabi na ako. Awa. Kaya nga, nagkukos siya kanina. Okay, pag sinabi nating mercy ay awa. Ibig sabihin, pwede humingi ng awa sa Panginoon na inamin natin na tayo po'y mahina. Lagi tayo humingi ng tulong sa Kanya o sa madaling salita, humingi tayo ng gabay sa Kanya. Parang halimbawa, kapag nahirapan ka at gusto mo ng tulong, tatawagin mo ang mga kasamahan mo, kaibigan mo. Tama po ba? Opo. Ganun po ang awa. Hindi ibig sabihin po yan ay kahinaan. Ibig sabihin lamang, inaamin natin na meron tayong limitasyon. Kailangan nating tumulong sa bawat isa, sa bawat mga kaya. Ang Diyos po kasi, bagamat galit siya sa atin dahil tayo makasalanan, pero nahabag rin po siya dahil gusto niya po sanang iligtas ang maraming tao sa pamagitan po ng awa. Kaya pag tayo humingi ng awa sa Kanya, alam ng Diyos na walang sino man na kayang iligtas ang ating sarili. Maaaring hindi kayo magkasakit, pero yung makagawa ng kasalanan, imposible yan. Kasi doon pa lang, palpak na tayo kahit magsinungaling lamang. Kaya lahat tayo dito ay guilty. Pero pag po tayo lumamit ng awa sa Kanya, pwedeng magbago ang lahat-lahat. Dahil ito po ang tanong. Ano kaya ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno ay tayo po ay makalispos sa Judgment Day? Meron ba kayong idea? Binayaran na po lahat ng kasalanan namin. Yun din po. Yun nga. Opo. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Opo, opo. Pero po ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuhay siya po yung kanyang buhay, hindi lang sa inyong dalawa, sa ating lahat. Kasi lahat po tayo. Nagawa pong kasalanan, pinagbayaran na niya. Kaya kung bakit ang gusto lang gawin ni Jesus ay magbahagi ng katotohanan sa lahat ng tao. Ang tao kasi po doon ay pag-ibig na walang kapalit or unconditional love. Yun nga lang, may mga tao na hindi nila na-appreciate yan. Gusto nila sila masusunod, gusto nila silang dapat sundin, at gusto nilang patahimikin yung mga taong nagke-KJ or killjoy. Yun kasi yung ibig sabihin po nun. Pag hindi nila gusto yung trip nila,
papahamak nila isang tao o pagtitripan. Ganyan din po ang ginawa kay Jesus. Pinagtripan siya, pinagplanuhan patayin. Yan yung dahilan kung ba't siya ay kinulong, pinahirapan at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Namatay man siya doon, pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo pong kasamaan, natalo pong kasalanan, pero pong buhay na walang hanggan. Kasi nga si Jesus ay hindi lang siya tao, siya rin na Diyos. Yan yung dahilan kung bakit kahit po tayo ay maaaring malungkot sa buhay, pero hindi tayong parang sukong-suko dahil sa salitang pag-asa. Hindi dahil sa tao yan, kundi sa Diyos. Yan yung dahilan kung ba't ang mga Pilipino ay masiyahin naman din kahit nahihirapan. Kayo ba, kapag kayo nahihirapan, nakakangiti pa kayo? Oh. Diba? Opo. Ganun kasi po ang ating pagiging Pilipino natin. Kahit po tayo may problema, nakakangiti. Kasi meron tayo kasing idea patungkol sa Panginoon. Yun nga lang, kailangan natin talaga itong mas intindihin maigi kasi para makita natin ito ang buhay talaga na tinatahak natin. Yan yung dahilan kung bakit si Jesus namatay siya doon, pero siya nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na natalo po ang kasamaan at natalo po ang kasalanan. Pero halimbawa nga lang po, ang isang tao, siya lang po yung makakalaya kapag may nagpiyansa. Narinig mo yung salitang piyansa? Opo. Yan yung kung saan isang tao man guilty, pero siya po yung makakalaya kung may nagbayad po ng piyansa. Ganyan din po ang ginawa ni Jesus. Ang kanyang pong buhay ang naging dahilan dito at dugo para hindi po tayo mapahamak. Ibig sabihin, ang kanyang pong buhay ang maging kapalit. Kasi ang masakit po dito, pag tayo nakagawa ng kasalanan, ang kaparusahan pala kamatayan. O kahit po simpleng magsinungaling ka lang, kamatayan na po agad sa harap ng Panginoon. Kasi gusto ng Panginoon mataas ang standard niya. Pero hindi natin talaga masundan yan kasi lahat po tayo ay nagkakamali. Yan yung dahilan doon. Pero pag tayo po ay hingi ng awa sa Kanya, yun na nga, pwede magbago dahil sa Kanya. Dahil ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bago para makamit yan. Una, narinig ba yung salitang repentance? Hindi ba po? Hindi po. First time? Opo. May lang din po. Pag sinabi ito pong repentance ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, di ba pag kayo nagkakasakit, gusto nyo laging gumaling? Opo. So halimbawa, kapag ba kunwari lang, kapag kayo nagkasakit, sa tingin nyo makakapagtambay pa kayo sa Sampaloc Lake? Hindi po. Hindi na po. Okay. Pero sinubukan nyo bang tumambay na kayo nilalagnat? Opo. Natambay po kahit may sakit. Ako rin po, nasa buhay. Pero maayos ba sa pakiramdam o lalo lumalala? Lumalala po na. Minsan po, maayos. Tapos mamaya-maya po biglang sumisingga po, ganun. Ayun. Kasi syempre, kung gusto natin magawa lagi yung pagtatambay, which hindi man yung masama, basta nagagawa natin at ang ginagawa, iwasan natin talaga magkasakit para mas ma-enjoy talaga natin. Yun naman kasi totoo nun eh. Pag ikay pagod, tas wala kang sakit, pero nagagawa mong tumambay sa ganitong napakagandang tanawin, nakakawala po talaga ng pagod yan. Ganon din po, pag tayo nagkasakit, gusto natin gumaling. Pag tayo nakagawa ng kasalanan, patuloy po natin pagsisihan para hindi tayo lagi gumagawa ng mali. Lagi natin babaguhin ating puso't isipan. At ang isa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagawa natin dalawang bagay na yun, tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigilan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, ito na lang po ilan sa mga tanong to bago po umalis, pero ito po. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kayo ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Opo. Pero pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po? Mag-isipan din po. Hindi po masyado. Paano hindi masyado? Wala po. Wala lang po. Hindi, pag sabi mo hindi masyado, naiintindihan mo, hindi mo na kailangang pag-isipan, or paano ba? Naiintindihan ko na po. Ganun. Opo. Pero tanong ko lamang, kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Tanong lang. Bihira po. Bira. Hindi po. Hindi po masyado. Pero nabubuklat mo naman siya. Opo. Nabubuklat din po. Nababasa-basa ko rin po. Ganito lang kasi yan. Di ba halimbawa pag kayo nagugutom, kakain kayo, di ba? Opo. Opo. Halimbawa, sarado at ang tindahan at ang bukas lamang po ay convenience store dun sa taas halimbawa. Tatakbo kayo, bibili kayong pagkain para hindi sumangit ang tiyan nyo. Tama po ba? Opo. Opo. Sana ganun din po kung sa Bible or babasahin natin ang kanyang salita. Kasi bakit? Para yan yung pagkain natin sa spiritual. Halimbawa, pag kayo kumakain,
lumalakas ang inyong resistensya, hindi kayo nagkakasakit. Ganyan din, pag tayo nagbabasa ng kanyang salita, ito po yung daan para tayo magkaroon ng pananampalataya sa kanya at hindi tayo lagi makagawa ng kasalanan o makagawa ng mali. Dahil bigyan ko ng konting kaalaman. Alam niyo po ba na pwedeng umabot ang isang buhay ng isang tao ng 100 years o pataas kung nakumpleto niya ang 5 bagay? Una, ang physical. Hindi nagkakasakit lagi, laging aktibo ang kanyang katawan, exercise, marami pang iba. Pangalawa, social. Yung meron kang kausap, meron kang kasama, meron kang mga marites, chismosa, chismis, joke lang yun. Ibig sabihin, naghahanap ka na may mga kausap. Pangatlo, mental. Ibig sabihin, matino po ang utak ng isang tao, hindi po baliw, hindi mo mahatak sa mental hospital kasi matino pa rin utak niya. Dahil may kausap kang matino. Pangapat, emotional. Kaya niya pong kontrolin ang tawa, ngiti, lungkot, pati depress. Wala pong masama ma-depress kasi po tayo nangyayari dyan. Pero huwag lang sobra kasi pwedeng maapekto ang ating buhay talaga natin. At ang panglima po ay ang tinatawag nating spiritual or pananampalataya sa Diyos. Nalaman nila kasi sa isang pag-aaral, pwede daw humaba ang buhay ng isang tao, ang mga taong kinukumpleto lagi nila yung 5 bagay kumpara sa mga kulang-kulang. Pero para lamang hindi po sakop ng pag-aaral ang buhay ng isang tao. Like, pwedeng isang tao kaya namatay dahil napagtripan lang. Yung parang naglalakad ang pauwi, bigyan na lang siyang sinundan lang. Which is hindi niya alam. May mga tao pong ganun. Ibig sabihin, hindi talaga yun ang sakop nun. Pero ang punto lamang, nakikita nila na tila mas dumadaming humahaba ang buhay nila kung nakukumpleto nila 5 bagay. Sa madaling salita, wala naman siguro masama kung pahabain natin ang buhay dahil po tayo may purpose sa Panginoon. Ang masamang balita, lahat po tayo guilty, lahat po tayo ay makasalanan sa harap ng Diyos. So lahat tayo sa impyerno pupunta. Pero mabuting balita, marami po maliligtas. Hindi dahil sila mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Sa pagsisisi sa kasalanan at sa panampalataya sa Panginoong Jesucristo lamang, sila maliligtas dahil yun sa biyaya ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na ito. Meron ba kayong katanungan po? Wala po. Wala po. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. God bless po. Salamat po. Hindi Ikaw po. kayo Ay din din po.